Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi nga makapaniwala si Tanggol sa mga narinig mula sa kanyang ina na si Marites. Parang binagsakan siya ng langit at lupa nang marinig na sinaktan siya ni David at muntik pa siyang barilin nito. Mas lalo siyang nasaktan sa ideya na si David na itinuring niyang kapatid ay nagawa ito sa sarili nilang ina. Sa sobrang galit ni Tanggol, halos manginig siya. Kahit kailan ay hindi niya kayang gawin yon sa kanyang ina, kahit may tampo o galit man siya dito. Pag uwi ni Tanggol sa kanilang hideout, hindi siya mapakali. Parang nagliliyab ang dibdib niya sa galit. Hindi siya makakain, hindi rin makatulog. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag na palampasin ito. Hindi niya hayaan na si David ay makaligtas sa kanyang mga kasalanan. Dapat itong maturuan ng leksyon. Saglit na nag-isip si Tanggol. Isa-isa niyang pinaplano kung paano niya magagantihan si David. Gusto niyang iparamdam dito ang sakit na ginawa nito sa kanila. Hindi ito para sa paghihiganti lang, kundi para maramdaman ni David na mali ang kanyang ginawa kay Tanggol o sa kanilang inang si Marites. Habang pinaplano ni Tanggol ang lahat, naiisip pa rin ni Tanggol ang kanyang inang si Marites. Nakikita pa niya sa isip ang luha nito at ang takot sa mukha nito. Lalo siyang napapaisip kung gaano kahalaga ang kanyang ina at kung gaano kabigat ang ginawa ni David dito. Hindi lang ito basta pananakit. Ito ay paglapastangan sa pamilya nila at pati na rin sa ina nilang si Marites. Kinabukasan ay agad na tutungo si Tanggol sa San Dimas. Bit-bit ang mabigat na damdamin at ang matinding galit. Handa na siyang harapin si David. Hindi na siya nakakaramdam ng kahit konting awa dito. Ang nasa isip niya lang ay ang hustisya para sa kanyang ina at ang pagbabayad ni David sa lahat ng kanyang kasalanan. At yan ang aabangan natin sa susunod na episode. Bye!